Scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Babaeng migrante, may kakampi ka. Programang nagtataguyod, kikilala at magbibigay halaga sa mga babae, ina, asawa, kapatid at anak na nakipagsapalaran sa ibayong dagat sa adhikaing mapabuti ang kalagayan ng kanilang mga mahal sa buhay. Babaeng migrante, may kakampi ka. Programang hatid ay makabuluhang pagsasabula, talakayan at impormasyon. Handog sa inyo ng kapisanan ng mga kamag-anak ng migranteng manggagawang Pilipino. Babaeng migrante, may kakampi ka. Okay, isang magandang hapon po muli sa inyong lahat. Ito na naman po ang inyong lingkod, Fenny Cudemus, para sa ating babaeng migrante, may kakampi ka.
So, at nananawagan naman ang ating Bureau of Immigration sa mga lokal na otoridad sa Southern Mindanao na ayon sa kanila, paigtingin daw ang pagbabantay sa mga backdoor channels. Dahil sa patuloy na pumapayagpag ang human trafficking sa pagtawid sa dagat ng mga Pinoy. Nirekomenda naman ng lokal na pamahalaan na palakasin ang seguridad sa mga posibleng exit point para maproteksyonan ang ating mga kababayan laban sa sindikato. Panawagan ni Immigration Commissioner Romertan Cinco. Ito ay mga nakaraan na pagkakasunod-sunod na ulat ng mga biktima ng trafficking sa ating bansa na dumadaan sa mga natural na backdoor channel, sakay ng malilit na bangka. Kabilang dito ang mga na-repatriate pabalik ng Pilipinas galing sa Cambodia, Malaysia, Thailand, and Myanmar. At itong nakaraang Hunyo, 4 na individual na dumaan sa Sulu at Tawi-Tawi, backdoor din po ang dinaanan. Ang nasabat sa Semporna, Malaysia, patungo sila sa Cambodia. Makaraang pangakuan ng mga trabaho bilang customer service representative at ang sweldo 65,000 daw, 65,000 pesos kada buwan. At kung babalikan natin yung Hulyo, ika-14, 7 Pilipino naman ang na-repatriate mula sa Bangkok, Thailand, makaraang bumagsak sa mga scam companies sa Myanmar at Thailand. Isa sa kanilang unang naharang sa Ninoy Aquino International Airport. Ngunit makalipas ang ilang linggo ay tuluyan pa rin umalis sa bansa gamit ang Tawi-Tawi backdoor sakay ng isang maliit na bangka. Nakakalungkot ano po. Noong Hulyo ay 15 ng 2 pang biktima ang napabalik sa Pilipinas. Galing naman to sa Kota Kinabalu, Malaysia. Nang maloko na magtrabaho sa isang club, inamin nila na sumakay sila sa isang bangka sa Puerto Princesa sa Palawan. Saka lumipat sa isang mas malaking bangka pagdating sa Sabah. Idinulog din ng ang naturang mga impormasyon sa Interagency Council Against Trafficking para magawaan ng kaukulang investigasyon at aksyon. Ayan. So, tingnan natin muna, RV, kung ano ba yung mga dapat nilang malaman tungkol sa trafficking na yan. Ang human trafficking ay isang makabagong paraan ng pang-aalipin. Ito ay paglabag sa dignidad ng tao. Ito ay isang krimen. Ang human trafficking ay ang pagkuha at paglilipat ng tao sa pamamagitan ng dahas at panglilinlang upang pagsamantalahan sa paraang prostitusyon, pornografiya at iba pang uri ng sexual na pananamantala, pang-aalipin o sapilitang paninilbihan, mail order bride o pag-aalok ng kasal sa isang dayuhan at ng Filipina na may kapalit na bayan, pagtanggal at pagbebenta ng mga bahagi ng katawan, pagkuha at paggamit ng bata para sa ilegal na gawain, kabilang ang pagsali sa mga armadong pakikibaka, o pag-aampon ng bata upang sila ay pagsamantalahan. Sama-sama nating labanan ng human trafficking. Laban kontra human trafficking ay laban nating lahat. Tumawag o mag-text sa 1343 Action Line o dumulog sa anumang ahensyang miyembro ng Interagency Council Against Trafficking. Okay, at syempre alam ba ninyo, ayan, na pumapangalawa na po tayo, ang Pilipinas sa buong mundo to na may pinakamataas na kaso ng online sexual abuse and exploitation of children. At sa budget hearing sa Senado, sinabi ni Cybercrime Investigation and Coordinating Center Deputy Executive Director Maria Rose Magsaysay, pangalawa na daw ang Pilipinas
pagdating sa mataas na kaso ng cybercrime nga sinasabi, yung coordinating, ito yung ano nila, yung OSAIC. Sunod sa India na pangunguna nito. Okay, pangalawa tayo, mauna ang India. Dahil ikalawang bansa sa buong mundo na talamak ng online sexual na pang-aabuso sa mga kabataan, nangangahulugan na tinitingnan tayo ng ibang bansa na unethical pagdating sa paggamit ng internet. Yan. Kaya ingat-ingat tayo lang ng mga kabataan na ikinagulat din naman ni Senator Sherwin Gatchalian, number 2 tayo sa OSAIC yan. Sa kabila ng pagiging isang developing nation natin sa Pilipinas, hindi hamak na marami pang mas mahihirap na bansa kumpara sa atin. Di ba? Yun. Inamin ng DICT naman na Secretary Ivan John Uy na isa sa mga rason ang kahirapan sa bansa. At sa kasalukuyan ay may kulang tayo, kakulangan sa kagamitan para mapaigting ang ating cybersecurity at matukoy ang mga online predators, di ba? Sa dagdag pa ni Magsaysay, tinukoy ng United Nations ang Pilipinas bilang hotbed o pugad ng online scamming na ani nagtatago sa mga pogos. Samantalang meron tayong 13.2 million Pinoy mahirap nung second quarter of 2023. Mahirap. Ilan? 13.2 million Pinoy mahirap nung second quarter ng 2023. Ayon sa Okta. At Angie de la Cruz, Filipino Star ngayon, sabi dito, umaabot daw sa 13.2 milyong Pinoy ang nasabi na sila ay mahirap. Batay sa latest survey ng Okta Research Group, nitong second quarter, sabi niya sa tugon ng masa, sabi nga ito yung mga tugon-tugon nila, 13.2 milyon daw na pamilyang Pinoy ang kinukonsidera na sila ay mahirap, mas mataas sa 11.3 milyon noong March 2023. So, umangat ito ng 1.9 milyon. Di ba? Yan. So, nakikita natin mas mataas ang self-rated poor families ay mula sa Visayas, sinundan ng Mindanao, 59%. May 60% naman ng adult Filipinos ang nagsasabing ang kahirapan sa bansa ay hindi nagbabago kumpara noon. Walang pagbabago, di ba? At sabi nga may 1,200 adult respondents ang sumailalim po dito at yun nga sinasabi nila, di ba? So, tingnan natin. Kung tayo ay pumapangalawa, patingnan natin yung mga information dito. RB? World face various threats to human dignity every day, including children. Among these threats are human trafficking and child pornography. The Philippines is among the top 10 countries in the world with cases of child pornography through cyber activities. How did we reach these numbers? Let's unmask the monsters behind this harsh reality. First off, the family member. The child interacts with this person on a daily basis. Compelled by poverty or ill intent, the family member forces or manipulates the child into engaging in pornography. Next up, the neighbor. Belonging in the same community, this person finds an opportunity to exploit the child. This is done through initiating physical contact or secretly using the child as the subject of pornographic material. And finally, the online friend. Without proper guidance, the child may access websites that would lead them to predators. These persons may act as caring friends over social media sites or web chat platforms and would gradually entice the child into engaging in online sexual behavior. Predators lurk anywhere, but together we can unmask these monsters and stand up against child predators. Let us work together in stopping child pornography now. To report incidents of child pornography in the Philippines. Share this video to raise awareness about child pornography. Okay, balik tayo. Nakita ba natin to? I-share po natin to sa iba pa, ano po? Diba? Ang sabi nga
tayo mismo sa pamilya, ang dapat tinitingnan natin ng mga bata, kung ano na yung ginagawa nila o anong kalagayang meron dun sa kanilang cellphone, di ba? Ay naku po, ang mga bata, walang ginawa yan kundi mag-cellphone na mag-cellphone. Kaya dapat tayong mga magulang ay tingnan pa rin natin sila at i-monitor kung ano na ba ang kausap nila, sino ba kausap nila, or ano ang mga pinapanood nila sa loob ng cellphone, di ba? Yung mga ganoon. At syempre ang community rin makakatulong para sa pagsugpo ng mga ganitong karumaldumal na gawain ng mga mananamantala. Sabi ko sana mananampalataya, no? Ayan, dapat ay tingnan din nating mabuti ang kalagayan ng ating komunidad. Mismong sa atin sa komunidad mula sa pamilya, komunidad, barangay level, kailangan tayo ay nagtutulungan para mas maiwasan at mapigilan ang human trafficking. Pakinggan natin kung paano pa ang mga ilang proseso ng ginagawa para dito. Tandaan natin, pumapangalawa na ang Pilipinas sa buong mundo na may pinakamataas na kaso ng sexual abuse and exploitation of children. Diba? Online, ito pala yung OSAIC, sinasabi nila, online sexual abuse and exploitation of children. Tingnan natin ang iba pa. Okay, tandaan po natin, ang Kakampi Online ay kasapi ng Philippine Online Broadcasters. Gusto niyo po mag-subscribe sa atin? Ayan po, mapapanood niyo rin po kami sa aming Facebook Live at syempre sa Kakampi Radio sa YouTube. Okay? Loida came from a poor family in the province. To help her family, she agreed to take on a job as a waitress in Manila from a shady recruiter. Upon her arrival, however, instead of waitressing, she was forced to do sex acts against her will. Loida is a victim of sex trafficking, exploited with very little pay, unable to go back home due to debt and threats. This is an example of human trafficking. Sex trafficking is just one of the many forms of human trafficking. Human trafficking is illegal and is a grave violation of human rights. Over 1,000 Filipinos get trafficked every year for various purposes, holding them against their will. Loida is just one of those many victims of human trafficking in our country. Loida could be your daughter, sister, or friend. Make your move and report to the Interagency Council Against Trafficking, or IACAT, to your local government, or to any government agency for any trafficking incidents, or dial 1343. Save Loida. Save a victim. Stop human trafficking. O ginusto, akala ko makakaraos ang pamilya ko. Gusto kong lumayo, tumakbo, pakawalan mo ako. Bakit ako nakakulong sa impyerno? Iligtas mo ako dito. Isang tawag mo, makakalaya na rin ako. Iligtas mo ako dito. Isang tawag mo, makakalaya ako sa impyerno. Ayan, paano natin sila matutulungan? Di ba? Yan ang mga sinasabi. So, ating tunghayan, paano nga ba magkakatulungan ang iba't ibang mga sangay ng ating pamahalaan? Andyan ang PNP, andyan ang iba't ibang
iba't ibang mga sangay ng ating pamahalaan para sugpuin ang trafficking, ang human trafficking. Okay, tingnan natin yung mga interview sa kanila. Ito po kahapon, kung matatandaan natin, yung ginawang forum yun, ano? At kinover uli natin to. At tingnan natin ulit, balikan natin, paano nga ba masusugpo ito? Tingnan natin po. Isang frontliner po sa paglaban sa ating human trafficking, lalo na dito sa online sexual exploitation. Naranasan ko po na maging yung effect niya sa akin po bilang isang investigador, nagkakaroon ako ng emotional and psychological trauma. So lalo na po yung such a way na positive impact din na very eager na ako na makomit yung hustisya sa mga biktima. So that's why po kami ay nandito na pwedeng tumulong sa mga biktima ng OSEC, not only dun sa online pero dito din sa traditional po. So isang case po na ma-share ko, lalo na dito nung time ng Sir Christian, nung pandemic, pahirapan talaga. Pero yun yung pinaka dangerous na time kasi wala na ngang trabaho. So, ang easy money, nandyan na. So, yung mga ating mga facilitator po, o kaya yung tinatawag na local perpetrator po natin, nagiging business na nila yan. So, hindi nila, yung emotion na nila mataas. So, ang intelligence nila bumababa. So, yan yung nagiging paraan na naisip lang nila na magkaroon sila ng pera. So in such a way na hindi na po nila iniisip yung kapakanan ng mga bata, ng mga biktima, minsan mga anak nila, pamangkin, relatives, yun na pumapasok yung ginagawa nila na yung online sexual exploitation. So binebenta na yung mga bata. And then may case kami po naman nahirapan kami maki-coordinate din sa kumuha ng ibang partners, pati din po yung naramdam din po namin yung ating social worker, nahihirapan din po sila kasi paubusan na din po ng tao that time. So as shared by Sir Christian, na pati din sila medyo pahirapan. Although ganun yung situation po, na marami po tayong na-save na life and biktima ng mga USAID that time ng pandemic. Nandun po yung trauma. So, na-traumatize po yung mga biktima natin dyan. Takot silang magsabi ng totoo. May instances na ang isang biktima ay napaka-uncooperative niya. So, may iba din na upon dun sa pag-rescue po namin, iyak lang siya ng iyak. Hindi siya makapagsalita kung ano ang gusto niyang sabihin. And then, lalo na pag sa part namin, as a frontliner sa PNP, sometimes kasi kami, pag nag-ooperate po kami, hindi kami nag-uniform. Kasi nandun din yung trauma ng isang biktima na pag nakakita ng naka-uniform, takot na agad. Ang nasa isip po nila, maikukulong sila. Hindi nila alam na sila ay biktima ng human trafficking po. And then, may instances po na ayaw talagang magsalita yung bata. Tahimik lang siya. Although kahit may mga kasama po namin social worker na nakikipagkwento sa kanila, hindi po sila nagsasalita. So yun ang nagiging isang challenge din sa amin pagdating po dun sa operation po namin, pag-rescue sa kanila. And then may mga instances po, may mga cases po namin dito na parang na-rescue namin yung mga bata sa isang lugar, and then upon dun ulit sa rescue operation namin pero sa ibang lugar, siya din po ang na-rescue namin. So parang history repeat itself din na paulit-ulit mo rin-rescue. Even though na adult sila pero
nandun pa rin. Hindi sila parang siguro it's differences or kung paano lumaki yung bata. Kaya hindi siya masyadong yung hindi natututo na rescue and then that's the time sana na pumasok sila sa intervention, yung programa ng ating DSWD. Natuto sana pero in such a way na sana tutuwid yung in a right way na tutuwid po sila sa tinatahak nilang tama. Yun po ang nagiging naobserbahan namin sa biktima. And then one thing more dun sa biktima, if i-check mo po yung background niya o kaya ay some accounts, makikita po dun na yung mga photos niya, there's something na difference dun sa normal na tao na nandun. So makikita po dun sa kung ano ang body language nila. And then hindi po nila alam na sila po ay isang biktima ng trafficking. Yun po. Ayan po, nabanggit po ni Ma'am Jeneline, no? Ayan nga po, na isang highlight po doon ay ang ating mga biktima, no? Sa kinasamaang palad po, instead na isipin nila po, no? Or hindi, of course, hindi po nila na-realize na sila ay sinasagip. Okay, sa halip po, sila pa nga ay sa tingin nila ay may kumbaga po ay hinuhuli, no? Yung parang in a very parang yung parang captive na parang thinking po, ayan. So sa karanasan na rin po kasi, of course, hindi naging maganda yung kanilang naranasan po. Sige. Hello, ayan, no? At pati na nga yung mga nag-aaral sa atin mga anong tawag dito, yung mga frontliner na tinatawag, sometimes nadadala din sila ng kanilang emotions. Lalo pag nakita nila talaga na grabe yung nangyari dun sa kanilang sinasagip, di ba? Lalo na pagka ikaw talaga nilagay mo dito sa puso mo yun, ay naku talaga kakaiba. So, yung sa DSW, di ba, meron? Okay. Okay, sige. Sa susunod po naman, yung DSW din man ipaparinig namin sa inyo. Isa rin sa mga frontliner yan. So, paalala natin yung mga ating mga iba pang nakuha natin na mga tungkol sa trafficking. Kailangan natin ipamahagi, ipakalat ang ganitong klaseng mga information. Ating dakuan muli, RV. Mahal na mahal talaga ako ni nanay. Tingnan niyo, bago lahat ng gamit ko. Ang ganda-ganda ko. Maraming salamat, nanay. Nay? Report online sexual exploitation of children. Dahil ang human, hindi laruan. Nanay! Ang human trafficking ay isang makabagong paraan ng pang-aalipin. Ito ay paglabag sa dignidad ng tao. Ito ay isang krimen. Ang human trafficking ay ang pagkuha at paglilipat ng tao sa pamamagitan ng dahas at panglilinlang upang pagsamantalahan sa paraang prostitusyon, pornografiya at iba pang uri ng sexual na pananamantala, pang-aalipin o sapilitang paninilbihan, mail order bride o pag-aalok ng kasal sa isang dayuhan at ng Filipina na may kapalit na bayan, pagtanggal at pagbebenta ng mga bahagi ng katawan, pagkuha at paggamit ng bata para sa ilegal na gawain, kabilang ang pagsali sa mga armadong pakikibaka, o pag-aampon ng bata upang sila ay pagsamantalahan. Sama-sama nating labanan ng human trafficking. Laban kontra human trafficking ay laban nating lahat. Tumawag o mag-text sa 1343 Action Line o dumulog sa anumang ahensyang miyembro ng Interagency Council Against Trafficking. Okay, balik tayo sa ating programa. Isa pa tayong paalala, di ba?
Okay, so ayan po ang ating mga paalala sa inyo dito sa ating babaeng migrante, may kakampi ka. And of course, isa pang paalala po. This is the story of Rita, a 29-year-old BS Education graduate working as a customer service representative. Using social media, she was enticed by a recruiter with an overseas job opportunity. Because of her love for her family, Rita was immediately convinced to work abroad. But little did Rita know that she was already becoming a victim of human trafficking. At the airport, Rita's recruiter instructed her to pose as a tourist. She was provided false hotel bookings and a fake return ticket. Upon arrival overseas, she was taken to an unknown destination where she was forced to engage in a different job, online scamming. Rita was instructed to create fake online accounts to scam other people into investing in cryptocurrency. The same incidents were reported by hundreds of young professional Filipinos. There, they suffered both physical and mental abuse such as being whipped, electrocuted, prolonged solitary confinement without food for days, and being threatened to sell their organs or be killed. These experiences were narrated by Rita and other victim survivors rescued and repatriated who share similar fate and trauma with their employers. In response, the Interagency Council Against Trafficking, or the IACAT, has intensified its efforts to further prevent human trafficking. Originating in 2010, the Philippine government created guidelines to standardize the inspection and clearance of international-bound Filipino passengers. Its purpose is to prevent human trafficking and protect Filipinos from illegal recruitment. The guidelines also aim to capture emerging trends in the trafficking of persons. As of April 2023, the Philippine government monitored over 2,200,000 Filipino departing passengers abroad. Out of those international-bound Filipino passengers, 99.5% were cleared to depart the country. The remainder were flagged for showing fraudulent, falsified, or tampered documents, misrepresentation, or were identified to be potentially trafficked persons. Filipinos who fall victim to human trafficking such as Rita are provided by the Philippine government with repatriation, welfare assistance, psychosocial assistance, and legal assistance. Together with 11 other Filipinos, Rita was safely repatriated home by the Philippine government and now has a chance to live a normal life again. With these continued efforts against trafficking in persons, the IACAT appeals to our fellow Filipinos to rally behind our mission to combat human trafficking. This is the story of Rita, and this could be your story. Lahat naman tayo nangangailangan ng pera. Yun, lagi isipin din na yung too good to be true, huwag natin papatusin kasi mapapahamak lang tayo. May mga bagay naman talaga na maganda yung income, pero siguro dumaan tayo sa tamang proseso. Yung mga permit, i-check niya kung legal, kung approved ba siya. Ignorance to the law excuses no one. So, hindi natin pwedeng sabihin na hindi namin alam. So, may Google, research natin. Together, let's end human trafficking. Gabay sa paglalakbay, be smart when you depart. A reminder from the Interagency Council Against Trafficking. Okay, at yan po ang ating kabuuan ng ating babaeng migrante, may kakampi ka. At lagi po nating tatandaan na sana magtulungan tayo sa pagsugpo ng mga ganitong issue, no? Hindi lang issue, talagang dapat natin makontrol ang ganitong mga usapin tungkol sa human trafficking. So, lahat po tayo, babaeng migrante, may kakampi ka, tayo po ay magsama-sama upang masugpo ang mga ganitong krimen. At sa ating pamilya, kayo po ang mauuna sa pagiging frontliners ng inyong mga anak dahil kayo po ang dapat mag-monitor sa inyong anak. At pilitin po natin na maging maayos ang pagpapalaki natin sa ating mga anak. Huwag po natin silang ilagay sa hindi magandang kalagayan. Ito po ang inyong lingkod, Penny Cudemus, dito sa ating babaeng migrante, may kakampi ka. Paalam po. Paalam po. Muli, isang oras na naman ang lumipas. Lagi nating tatandaan
lahat ng problema ang kinakaharap, may kasagutan dito lang sa ating programa, Babaeng Migrante, May Kakampi Ka. Programa totoo para sa masa, serbisyong totoo para sa OFWs. Muli, dito sa Kakampi Online, may kakampi ka! Inyong narinig ang isa na namang serbisyo totoo mula sa Babaeng Migrante, May Kakampi Ka. Maraming salamat po. Sa inyo, pagsisigap sa